Tingin ko, sa akin, viable, mga 7. Pwede ka mag-start sa 7. Pero kasi ang iniisip ko nga, naisip ko rin sinasabi mo rin dati about portfolio. Hindi ka kilala di ba? Yun yung point ko. Actually, yung kung skills ang pag-uusapan, pwede ka mag-15 Kaso, wala kang portfolio. So, 7 ka muna. When you have a client, so, may job offer na, may client ka. Palitan mo yung profile mo, gawin mong 8. Projects in Upwork doesn't last that long. So, siguro 2 months, 3 months, tapos na yung ano. So, magsasend ka na naman ng proposal na $8 ka, may 7 ka. Naka-7 ka na sa portfolio mo. So, may kukuha sa yung 8. So, kapag nakuha mo yun, i-9 mo naman. So, ganun ginawa ko. Unti-unti. So, 3, 4, 5, until ngayon, 12 to 15 na ang charge. Minsan nga, nakachamba ako 20. Alam mo yun, depende. Kasi minsan pag 15... Welcome to Talk Therapy, where talk is not cheap, it is therapy. Sa hirap ng buhay, most of us, we tend to forget what truly matters. Masyado tayo minsang nagfo-focus sa career, sa income, na nakakalimutan natin yung dahilan kung bakit tayo nagpapakapagod sa trabaho. Today, we're joined by a special guest, Neil Aguilar. Manager na siya noon, and malaki yung potential niyang ma-promote to the next level of his position. But he has taken an inspiring path prioritizing what truly matters. Family. Thank you so much, Neil Aguilar, sa pagpapaunlak. Last time I saw you, 2016 pa, no? Frey? Hindi naman. 2018 kasi, siguro. 2017. Yun, 2016 pala ako nag-resign. 2016 tama. Tayo nagsama dun Mga 2017 siguro, 2018. Tama. Tapos, kamusta ka na? Ayun. In general, overall. In general, ayos naman. Nung naghiwalay tayo, wala pa akong anak Nasakit nga nung paghihiwalay natin, yung breakup na. para mag-shota pala wala, bigla mo kong ginost ganun. So, yun, kamusta na work? Kamusta na buhay? Okay naman, Brad. Yun nga. So, 3 na yung anak ko. Huli mong nakitang nilalandi ko, yun yung Oo nga. Yung niloloko mo sa akin na hindi ko pinapansin, yun yung nakatuluyan ko. Worth it yung yung pag-iyosi mo ng 2 packs a day. Napalakas ka nun Ang lakas ko nun, Brad. Maaga pa ako pupasok nun. Minsan 3 p.m., 4 p.m. Ayan. Tas yosi lang. Ano yun? Di ba, anong buwan paano ba nangyari? Kwento mo nga kung naging kayo muna, paano ba, anong month and year kayo naging, tapos kasal na ba kayo? Pwede ko ba itanong yan? Pwede naman, pero ikaw lang unang nagtanong niya sa mga kilala ko. Hindi ko na-discuss kahit kanino. Pero, initially kasi, di ba parang nag-start siya dyan mga July, ganyan. Mga July natin sila unang nakita. Tapos, niloloko-loko mo ako kasi busy-busyhan ako, di ba? Hindi pinapansin. Tapos parang naisama ako yung dating boss natin, ni Jeff, doon sa isang training, parang more on parang career path training, ganyan. Tapos nagkataon na 4 lang kami doon sa training room na class na estudyante. Yung 2 pa parang isa si Jeff director, tapos isa manager. So hindi sila masyado umattend. So kami lang 2 essentially yung nandun. Tapos yun, nagumpisa sa Yossi, ganyan. Tapos messages, text, ganyan. Tapos isang beses, medyo naging close na mga December, medyo close na kami. Tapos isang beses, niyaya ko lang lumabas, ganyan, dinner, ganyan. Tapos bukas kami na. Ganun. So walang nangyaring ligaw portion. More on friends, kwentuhan, usap, ganyan. Tapos nung kinabukasan, ayun, okay na. Diba umalis ako? Umalis ako. Pag alis ko mga ilang buwan bago naging kayo. Anong month ka ba umalis? October? Kalimutan ko na. Mga ganun ata. October? Ano yun pre? December. Mga after a few months. Oo. Tapos paano napunta dun sa part na may nagka-baby ka? Ano ba? Sorry. Merong syempre, di ba, merong mga moments na tampuhan, ganyan.
Tapos yan, February, ayun. Yun. February February, yung meron na. Oo, February December, meron na. tapos February meron na. Okay, gets. Bilis, no? Bilis. Hindi, Ayun. sorry. Hindi pwede maraming bawal dito sa Maraming podcast. maraming bawal. Hindi ko pwedeng hindi, parang sa akin, hindi mo na pinalagpas yung babaeng mahal mo. Minamahal mo. Parang ilang taon na tayo, naghahabol na tayo ng mga panahon. Pero it's worth the wait kasi at ang daming, alam ko naman yung mga history ng mga heartbreaks mo dati. Parang, kaya pala ganun kasi you're destined na sa someone much better, di ba? Tama. Doon ako naniwala. During the time ng heartbreaks ko, marami nagsasabi sa akin na, intay ka lang, 10 folds, ganyan, babalik 10 folds. So, nung dumating yun nga. So, yun. So, tiwala lang talaga. Nice. Happy for you. Naunahan mo pa ako 3 Ang bilis. Galing. Sunod-sunod ba yun? 10 yung akin. 2 years. Gap, 2 years. May balak pang sundan? Or last na yun? Actually, yung second, ayaw na namin. Yung pangatlo, ayun. Na blessing ulit. So, sana last na. Sana wala kayong kasambahay? Meron. Nung past 6 years, meron kami papalit-palit. Pero ngayon, may isa na lang kaming natitira. Nasa amin na siya ng mga 6 years. Mga 3 years na, turning 4 years. Yung isang kasama namin. Okay. Stay out? Hindi, stay in. Stay in, okay. Hindi siya umuwi sa kanila. Taga-probinsya to so hindi siya umuwi sa kanila. Ayaw niya umuwi sa kanila kasi magulo daw sa kanila. Mas gusto niya dito. Tapos Guadagnobel pa rin kayo? Doon pa rin. Okay, although bumukod na kami ng tirahan, simula nung nagka-second baby ako, bumukod na ako dun sa parents ko. So may sarili na kaming tinitiran. Although upa pa rin. Nagre-rent kayo. Yung di ba may pinapagawa kang bahay dati? Lang siya. Mo? Lote pa lang. Pero hindi mo pa siya? Hindi pa. Pero pinag-usapan namin siguro end of next year, umpisahan na namin. Okay. Kasi syempre, nung time na nagkaroon kami ng baby, pa lang naman ako, kakapromote ko lang noon as manager, tapos siya parang specialist. Yan. So medyo okay naman na ulit ngayon. So yun, nakakaipon-ipon konti. So pwede namin umpisahan next year, end of next year. Yan. I see. Okay. So ano naman tayo sa career? Ano ngayon ang role mo? Anong position mo ngayon? So ngayon, so actually for the past 3 years na ba? Na ako, analyst. So nung una is reporting analyst. Ngayon, na ako, parang halo-halo na yung role ko financial analyst, reporting analyst, data analyst. Ayun. Pero analyst level ako, kumbaga sa support team, level 1 ako ulit. Hindi ka sa workforce, ibang department? Hindi na, ibang department. Nasa operation support na ako. Ano ang reason mo? Kasi business intelligence manager, workforce manager. Di ba? Tapos biglang bumalik ka sa individual contributor. Anong reason behind it? So during nung second child ko, meron kasi kaming ang tawag dito? Yaya. So, 2. Nung lumabas yung second child ko, nagkaroon kami ng problema dun sa kasambahay namin. Kasi pandemic yun So, umuwi yung isang kasambahay namin. During that time, si Esme, syempre, kapapanganak lang. Tapos, yung panganay ko, parang 2 years old pa lang. Tapos may baby. Yan. So, I decided na resign muna ako. So, umalis muna ako ng 24/7. So, family muna. Pinalagaan ko muna. Tapos, siguro, after 6 months, nag-apply ako ulit. During that time, parang nahirapan ako mag-apply. Kasi pandemic di ba? Nagbabawas ng tao. Although may marami akong puro final interview. Etong si 24/7 ulit, yung same company natin dati, nag-offer sa akin analyst position. Pero binigyan ako ng same salary. Tapos, actually hindi pa kasi mas mataas pa ng konti Tapos
pagka-interview sa akin ngayon, kunyari Wednesday, Thursday final, Friday job offer na. So kinagat ko na. So pagkakagat ko, pagdating ko doon, work from home, set up, so okay kasi at least nandito lang ako sa bahay. So wala ka ng 2 hours spending na biyahe. Tapos preparation pa, 1 hour, di ba? So work from home. Tapos yun, eventually after 1 year, nag-anak na naman kami. So, yun, sacrifice pa rin. So right now, since okay naman yung salary, steady state muna ako dito sa position. So, tsaka okay naman eh. Hindi naman ganun pa kahirap. Actually, the past 2 years, hindi ganun kahirap yung trabaho ko eh. Kasi, minsan pre, totoo lang, kaya kong matulog ng isang buong shift nang walang naghahanap sa akin past 2 years. So, kaya steady lang ako nun. Pero recently, medyo marami nang ginagawa. Simula nung na-focus ako sa isang program, ayun, medyo marami nang ginagawa. Hindi na katulad doon dati. Na-scattered yung trabaho ko. Kung may mag-request lang dati, doon lang ako may gagawin eh. Ngayon hindi, meron na akong responsibility na talagang tuloy-tuloy. So, yun. Kaya dito muna ako for the meantime. Ilang taon ka na dyan sa role na 3 years. 3 years na? 3 Okay. years na. Gaano ka katagal na wala ng work nung nag-resign ka as manager? 6 months lang naman. 6 months. May naipon ka naman nun? Kaya ka hindi. May naipon ako bago ako mag-resign. Pero syempre naubos yun kasi parehas kami walang trabaho eh. Pero nung nag-resign ka, is it something na may ipon ako, sige, kaya ko mag-resign. O, hindi, kailangan ko na talaga mag-resign. Bahala na, wala akong pera, pero mag-resign ako kasi kailangan ako ng pamilya ko. Ganun ba? So, syempre, pinag-isipan ko muna maigi, actually. So, inisip ko, kung mag-resign ako, kaya ko bang hindi mo na magtrabaho ng ilang buwan? Yan. May ipon naman, pero kaya ba i-support ng ilang buwan? Kasi saktong ano yun eh, mga 1 month pa lang kaming, ang tawag dito, nagbumukod eh. So, lahat ng gastos ngayon sa amin na. Unlike doon, nakikihati lang kami sa gastos. So, yun. So, pinag-isipan ko, medyo nag-compute ako ng konti. Sabi ko, kaya ko siguro mga 6 months. Ayan. So, pero actually, nung bilang ko 6 months, fourth or parang end ng 3rd month, nag-a-apply na ako. Yan. Pero yun nga, nakakuha ko ng solid na trabaho after 6 months. Kasi medyo matagal ang mga process ata nun eh. Parang 2 weeks inaabot bago bumalik sa akin yung tawag ng ibang BPO, ng ibang company. Kaya ayun. So, nung 24/7 nag-offer ulit sa akin, mas mataas na may salary ng konti. And, ayun nga, at the same time, work from home setup. So, yun, kinagat ko na. Kaya andito ako ngayon sa posisyon ngayon. At the same time, hindi naman ako makaangat ngayon kasi ganun pa rin ngayon. So, 3 yung anak ko, nag-aaral yung isa. Tapos, ang tawag dito, isa lang kasama namin sa bahay. Ayan. Tapos, paliliit pa. To be honest, one of the reason is, kasi, di ba, kultura natin, lalaki magtatrabaho, babae yung sa bahay lang, di ba? So ako, pinag-iisipan ko mabuti. Ako kasi, di ba tayo? Ang tagal na natin sa industriya, di ba? So ang thinking ko, anytime, tapos marami tayong skill, totoo lang, marami tayong skill, marami tayong tututunan eh. Thinking ko, anytime, pwede tayong bumalik sa trabaho. At any level na gusto, hindi naman at any level, at least at the most level na kaya nating balikan. Pinisipan ko. Pero yung misis ko kasi, pag pinag-resign ko siya, she's just starting eh. Parang wala pa siyang 3 years sa trabaho. So, medyo marami pa siyang kailangang matutunan, marami pa siyang kailangang aralin, and medyo mahaba pa yung tatahakin niya sa career. At the same time, alam mo naman, di ba medyo malaki yung gap namin. So ako totoo lang tayo, 20 years, 17 years na lang tayo magkatrabaho eh. Di ba? So siya, 30 years, 40 years pa siya. So pinag-isipan ko long term. So kung maputol yung path niya ngayon, maaga pa naman, kaso baka mahirapan siyang bumalik. Kasi that time, nung nagkaroon kami ng second child, kaka-promote niya lang na supervisor. So yun. So yun yung mga tinake in consideration ko bago ko nag-isip mag-resign. Nung nag-resign ka, may work naman si Mrs. May work siya pero naka-maternity.
Kaso Okay, nga lang, gets. Kahit pa paano may hindi, akala ko kasi totally walang nag-work Ay, sa hindi, inyo. Pero meron good naman. thing meron naman. May alam mo na, pang araw-araw, pang pang Kahit pa paano bills. may tatawid. Oo, Pero hindi pa tama. rin siya kasi nagtatrabaho, no? Kasi maternity 3 months. Okay. At that time, ang maternity mo, parang 30K lang before, di ba? Pag yung babae nag-maternity, 30K lang makukuha regardless kung magkano sweldo niya. Pero nung third baby na namin, ang nangyari, ang ano na yata, is kung ilang buwan kang walang trabaho, ganun karami yung maternity mong sweldo. Yun. So, medyo Nice. medyo maganda na yung reason. Pero nung nag-resign ako, parang 30K lang yung nakuha niya. So, may Yes. nangutang din kami kahit paano naman. Si Pero nabalik din naman Mrs. namin kagad. hanggang ngayon may work. Oo. Same May- pa rin yung work niya, yun pa rin. Manager na. Oo. Nice. Work from home din siya. So, hindi siya, well, ano siya, hybrid. So, pwede siya mag-work from home. Pwede siya mag-work on-site. Pero syempre, pag pinag-work on-site siya ng mga VPs or kung sino man nire-report niya, mag-work on-site siya. I see. Kaya, yun, isa yun sa mga things na kailangan kong i-consider kasi pag nag-work on-site siya, wala kaming kasama sa bahay. Yung 3 bata may iwan sa yaya, hindi kaya nung kasama namin sa bahay. So, dito din muna ako kasi ito steady na work from home talaga. Hindi ako pwede mag-on-site eh. Yung trabaho ko hindi pwede mag-on-site dahil sa client security eh. Ayan. Ayun. Alam mo yung current position, kaya ka pala nagtatanong sa akin sa freelance. Sobrang bagay nung freelance, 'di ba may work ka sa bahay? Pwede kang magkumuha pa ng isa eh. Pwede. Yun. Actually, nung time na nagtanong ako sa'yo noon, kasi sabi ko nga sa'yo nung during last year, talagang kaya ko matulog ng isang shift, walang maghahanap sa akin. Kaya nag-try ako nung freelance, kaso, parang 2 weeks, 3 weeks walang sumasagot. Sabi ko, ang tagal naman ito. So, medyo tinigilan ko. Tapos siguro after 1 month, 2 months, mga 1.5 months, tapos 2 months, ang dami na nag-message sa akin. Ganun talaga. Hindi ko na mabalikan. Tsaka singit ko lang, I know this is about you, pero gusto ko lang i-share to. Kasi itong show na to, may halong freelancing tips din dito. So, okay. Nung nag-start ako, 2 months akong walang client. So, napagod ako sa to cut it short, napagod ako sa corporate. Hindi ako umangat-angat. So, sabi ko, mag-freelance na nga lang ako. Hindi ko alam na may pera sa freelance. Ang alam ko lang, komportable na sa bahay. Nag-risk ako. Yung ipon kong 40,000, binili ko ng laptop. Nag-risk ako. Gabi-gabi ako from 8 p.m. to 6, 7 a.m. Nagsisend ako ng proposal, nanonood ako ng YouTube tutorials and all, lahat ginagawa ko. Send. 2 months na, wala pa, mangyak-ngyak na ako. Tapos, yun nga, katulad nung nangyari sa'yo, ang daming, kasi nga, yung mga yan, kunwari, nag-send ka ngayon, ang mga, entrepreneurs, business owners, minsan walang time eh. So, they will get back to you after a month, after 3 weeks. Yun, nagkaroon ako ng client, mababa lang, tapos dun na, nag-start ako mababa, tapos yun na. The rest is history. Nakwento mo sa akin, parang nag-start ka, $3 ba? Parang ganun. So, ganun Sabi lang. ko, baka mababa yun pero subukan ko nga to, wala naman akong ginagawa. Pero sa ikaw sa ano mo, pwede ka na, tingin ko, sa akin, viable, mga 7. Pwede ka mag-start sa 7. Pero kasi ang inisip ko nga, naisip ko rin sinasabi mo rin dati about portfolios. Hindi ka kilala di ba? Yun yung point ko. Actually, yung kung skills ang pag-uusapan, pwede ka mag-15 Kaso, wala kang portfolio. So, 7 ka muna. When you have a client, so, may job offer na, may client ka. Palitan mo yung profile mo, gawin mong 8. Projects in Upwork doesn't last that long. So, siguro 2 months, 3 months, tapos na yung So, magsasend ka na naman ng proposal na $8 ka, may 7 ka. Naka-7 ka na sa portfolio mo. So, may kukuha sa yung 8. So, kapag nakuha mo yun, i-9 mo naman. So, ganun ginawa ko. Unti-unti. So, 3, 4, 5, until ngayon, 12 to 15 na ang charge. Minsan nga, nakachamba ako 20. Alam mo yun, depende. Kasi minsan pag 15 ako, tine-20 ko. Parang parang inahagel mo na, di ba naka-15 ako, pag merong nag-invite sa akin, 20 ako, wala sa akin kung tanggapin mo o hindi. Kasi meron naman akong current client since minsan parang, okay, kung ayaw mo ng 50, parang, di ako tumatanggal ko sa mababa sa 20. Since may client ako, pag wala akong client, kukunin ko na yung, kunwari, hanggang 10. O, depende.
Pag may client ka, meron kang mataas ihi mo. Pag may client eh. ka, mataas ihi mo. Pagka wala, doon ka magpapaba. Parang So, ganon. nawawala pala yung client. Akala ko kasi meron kang, kunyari, client mo siya today, hanggang matapos yung career mo. Hindi siya long term. Yun parang project-based. Oo, yun ang difference ng freelance sa corporate. Parati kang on the edge of your seat kasi hindi mo pwedeng isang snap ginabukasan, hindi ka na nila kailangan. Ang kagandahan doon, pwede mo siyang paghandaan. So, meron kang client, tingin mo parang nagkakalabuan na kami nito or parang patapos na yung project. Mag-send ka na ng proposals. Tapos, isabay mo na yung next doon, i-overlap mo na. Pag nawala yun, meron ka ng isa ulit. Ganon. Strategy rin talaga. Ganun ang strategy. Tapos, kung kaya mong 3, 4, 5 clients, pwede. Kung kaya ng bandwidth mo, kung kaya, go ka Pero lang. Pero kaya ba? I mean, kung meron kang, sabi mo, siguro depende sa project, no? Kung meron kang client na, kung kakain ba ng more than 8 hours a day, 40 hours a week? Depende. So, depende nga. Depende, no? Usually, ang focus lang ako sa US clients kasi sila yung pinaka-open-minded, sila yung pinaka-madaling kausap. So, kapag, minsan tatanong ka, anong availability mo? Sabihin mo, 20 hours a week lang eh. Or minsan, ang hinahanap nila talaga 10 hours a week lang. Ganon. Pero most of them, part-time lang ang hinahanap. Kasi, ayaw din nila kaya nga sila nag-upwork or nag-freelance, kumuha ng freelance. Kasi ayaw na nila yung mga may 401k ka pang silang babayaran, may mga HMO pa silang babayaran. Magastos yun eh. Magastos na, ma-documents pa, cost, lahat. Eto, wala nang tax, wala na kung anik-anik. Walang kahit ano yan. Oo. Diretsong trabaho na lang. Kailangan kita ngayon, matapos mo ng 1 week, 2 weeks, okay, bye-bye. Ganun. Kaya okay, balik tayo sa'yo. So, so ngayon, sa position mo, anong plano mo? Parang, are you still aiming for a higher role eventually? O? Oo naman. I mean, sa, totoo lang, siguro kahit wala naman akong anak, ganun. Gusto ko ng higher goal. Actually, parang yung parang ginagawa mo, nagtataas ka ng price. Ako, climbing up the ladder din ako. So, nung analyst ako, gusto ko mag-supervisor. Nung supervisor na ako, gusto ko mag-manager. Actually, nung nag-manager ako, gusto ko mag-director. Kaso nga, hindi yung problema. Nagkaroon kami ng baby. So, medyo naglaylo muna ako sa career. Ayan. Tapos ngayon, dahil 3 na, so yun, steady state pa rin ako. Right now, ang plano ko, gusto ko bumalik sa workforce. Pero, yun nga, wala kasi kaming kasama sa bahay and napo-foresee ko, siguro mga 5 years pa. Totoo lang, 5 years pa. Kung ganito yung status namin, yung wala pa kaming kasama sa bahay, mga 5 years pa akong ganito sa posisyon na to. Pero, gusto ko bumalik. I mean, naghahanap kami ng kasama sa bahay. May tanong ako sa'yo. Ano mas importante sa'yo? Talaga ako. Ano mas importante sa'yo? Yung position o yung kita? Actually, totoo lang. Natanong ko na rin sa sarili yan eh. Position or kita. Sa akin kasi, totoo lang, short-term kita, long-term position. So, because of the stability. Siguro, tanong mo, bakit? So position-wise, short-term kita, kasi kailangan ko ngayon, syempre, pera muna, diba? Long-term position, bakit? Long-term, to be honest, unang-una, pwede mo ihagil yung kita mo sa long-term. Pag sa position, ayan. Second is, hindi na tayo bata. Ako, totoo lang, 40 plus na ako. Ikaw, turning 40 ka na ba? Or 30 something. Next year. So, sa akin, totoo lang, yung age natin, siguro hindi na ganun karami energy mo sa legwork. Tama. Diba? So, kailangan mo na, minsan 8 hours, pagod ka na. Minsan 4 hours lang, pagod ka na, legwork. So, iisipin mo, tapos tatrabaho. Ang trabaho kasi na analyst, iisipin mo paano mo gawin, tapos tatrabaho mo pag ginawa mo na. So, troubleshoot mo. Pag na-troubleshoot mo, tsaka pag natapos mo na, tsaka papacheck mo. Ganyan. Ganyan ang trabaho ng analyst eh. Pero pag nasa posisyon ka na, ang trabaho mo na lang totoo, manage.
Sabihan mo sa ganito, gawin mo nga to ganyan. Tapos paliwanag mo lang. Pag may output, check mo lang kung tama. So, yun na lang yung trabaho nun eh. Kung isipin mo, malaki yung sahod, pero madali na lang yung trabaho. Pero kasi, bigger umiiwas picture ka na yung rin sa tinitignan stress. nyo dun eh. Partly. Hindi man sa umiiwas, pero more of hindi na rin kinakaya ng energy ng ko na magtrabaho ng dati nun, kaya ko 16 hours a day. Oo nga, grabe, pati weekend. Pa tayo. Kaya yun. Ngayon, hindi na, una-una sa situation ko, hindi ko na kaya kasi pag nagising yung anak ko, wala na akong magagawa eh. Pangalawa, energy. So, hindi ko na rin kaya yung ganung katagal. Kaya pa naman, pero siguro hindi sunod-sunod. Unlike noon. So, yun. I was asking so, kasi, iniisip ko, narinig mo pa ba ako? Parang nagde-delay kasi. Narinig ko. Medyo bumababo. Pero malabo. Bumababa. Malinaw. Naisip ko kasi, kung hindi ka for the position, ang pwede mo kasing maging plan is, stick ka dyan sa role mo, tapos kumuha ka lang ng mga freelance clients. Kasi, at one point, pwede kang kumita talaga ng parang sahod ng senior manager or mas mataas pa eh. Actually, pag naisip ko na yan. Plus, pwede ka magkalahating million actually kung ano. Kasi ang mga Amerikano, tol, hindi sila micromanager. Talagang minsan sa isang 8 hours, to be honest, 2 hours ka lang magwo-work, pero 12 hours, $12 per hour ka. Ganun sila minsan. Kaya pwede ka talagang magsabay. Pwede ka doon. Pwede rin, kung mahalaga sa'yo yung position talaga, yun, pwede ka rin nag-focus sa isa. Nga lang, di ka na makakakuha ng... Well, naisip ko na rin naman yan. Actually, hanggang ngayon, pinag-iisipan ko pa. Pero yun nga, na-forecast ko. So, kung stay ako sa ganitong position, mga 6 years siguro, 5 years. Pero pinag-iisipan ko rin yung mag-freelance. Kaso kasi na-transition ako dun sa isang program ngayon eh. Na medyo inaaral mo pa? Mabigat yung... Hindi sa inaaral ko, mabigat na yung trabaho. Marami isang na. araw lang, okay. Hindi ako... nung isang araw lang, Wednesday ba? Wednesday, hindi ako natulog. Dire-diretso, tapos pumasok ulit ako ng Thursday. Kasi medyo mabigat yung trabaho. May times na mabigat. So, kaya medyo nahihirapan ako ngayon maghanap-hanap. Siguro last year pwede. Yeah. I see. Medyo bumabagal. Hindi ko alam kung sa akin o sa'yo eh. Medyo sa akin naman malabo ka. Sa akin malabo ka. Malabo ako sa'yo. Yung video lang, yung video. Ikaw din, malabo ka sa akin. Ano yung nangyari? Anyways, sige. Basta malinaw yung audio, okay naman. Okay malinaw yung audio, okay na may audio. Ilang taong ka na sa BPO industry? 10 plus 16? 16. Turning 17? Kaka-16 lang. Nung nagsimula ka, comparing noon sa ngayon, anong difference ng BPO sa mga napansin mo? I mean, in general, kung ano lang yung na-notice mo. Difference? Meron ba? Teka lang. Or same pa rin? Kasi, nag-start kasi tayo ahente. Nag-start ako ahente. Oo, ahente. Start tayo ahente. Tapos climb the ladder tayo, workforce, tapos palipat-lipat ako ng company eh. Muli akong teletech. Difference? Alam mo, hindi ko siya ma-compare, totoo lang. Kasi before, perspective ko is ahente ako eh. Ito lang trabaho ko, login lang ako, calls lang ako. Yun lang ang trabaho natin eh. So essentially wala akong pakialam sa iba eh. Ngayon kasi, more of ang nakakausap ko ng mga executives, ganyan. So, hindi ko alam kung in terms of process, process, structure, yung mga dating na-improve na. Kasi that's almost 2 decades eh. Parang, na yung difference na... Kasi yung let's say in terms of technology, una-una technology, nung pumasok tayong teletech, ang ganda ng investment nila sa technology eh. Di ba? Aminin mo yun, ang ganda ng investment ng technology. Pag nagpumasok ka doon na ahente ka or analyst ka or kahit siguro anong position ka, wala ka ng ibang iintindihan, gawin mo na lang yung trabaho mo. Nung lumipat ako ng ibang kumpanya, hindi ko nakita yung ganong technology sa ibang kumpanya.
Actually, ngayon, sa pinapasukan ko ngayon, hindi ganun yung technology nila eh. More on, sa reporting piece, more on manual work pa rin eh. Hindi ka tulad parang umatras pa. Oo, parang umatras pa. Siguro sobrang advanced lang ng technology and teletech noon. In terms of technology, process-wise, so, siguro nag-start kasi lahat sa technology para ma-improve yung process eh. Kasi pag more on manual work ka, yung process mo masasagasaan eh. Kasi ma-dedicate yung oras mo sa manual work. Tapos yung process hindi mo masyadong mapapansin. Or kung ano may existing process, yun na lang. Kasi hindi ka na makapag-isip ng ibang process eh. Dahil manual work eh. So, totoo lang. Siguro in general, parang dahil nagpalipat-lipat ako ng company and feeling ko masyadong maganda yung technology and process ng teletech that time. Parang same. Okay, gets. Di ba? Gets. Pero siguro, kung nandun na ako sa posisyon dati, kung sabihin natin same technology, siguro mas maganda ngayon kasi mas ma-improve yung process. Ang isang nakita ko lang na ngayon, before kasi walang work from home. O kung meron man, hindi ganun ka-abundant, 'di ba? Ngayon abundant na eh. Marami na talagang work from home ngayon eh. 'Di ba? So iyon ang isang Saka yung meetings. Major difference. Yeah, meetings. Dati, di ba, yung mga meeting natin sa mga bridge call, telepono lang yun. Walang hardphone, video eh, di ba? Hardphone yung pag may outage, tapos nasa linya ka lang, di ba? Nung sa may teletech dati. Yan, actually, isa yan. Yung mga meeting videos, yan. Dati nun wala, puro audio lang. Ngayon, meron ng videos. Kita mo na yung mukha ng mga kausap mo sa other side of the world. Oo. Yan, isa yan. Actually, tama ka dun. Ayun. Kamusta naman yung fatherhood so far? Totoo lang pa rin, yung mga kinukwento mo sa akin dati, na-experience ko na ngayon. Siguro times 3 pa. Oo naman. Baka times 6 yan kasi iba yung gravity pag mas madami. Actually. So, kung nung mga panahon tayo, nakakainom-inom pa tayo, ngayon wala talaga akong social life. Siguro after work, after trabaho, pag nagising na yung panganay ko, asikustuhin ko na sa school. Ganyan. So, dedicated talaga yung oras ko dun sa pagiging tatay simula nung nagkaanak ako. So, yun, wala na sila Abet. Hindi ka na nakakadalaw. Hindi na ako nakakadalaw. Medyo, wala ka ng exercise, mga activities, hobbies. Wala na. Manood na lang Cocomelon, tsaka ng... ganun. Parang ang pinaka-stress reliever mo na kasama mo yung mga anak mo, rin eh. Tama. Nakakatawa lang minsan sabihin sa'yo ng anak mo, Daddy, tapos ka na work. Yan. Hindi pa anak eh. Ganun. Sa tagal naman, ganun. Ilan taon na ba yung mga anak mo? Yung panganay ko, kaka-5 lang. Okay. Yung pangalawa, kaka-3 noong September. Yung bunso, 1.5. Okay. Long way to go. Mahirap yan. Sabay-sabay. Alam mo yon, mahirap yung 1 to 5, 1 to 6 eh. Tapos 3 ganon na magkakasunod pa na Ang hirap talaga yan. Buti na lang yung panganay ko, medyo madaling kausap. Pero yung dalawa, medyo makulit. Mga babae, mga lalaki sa mga anak mo? Lalaki, babae, lalaki. Mga dyan. Lalaki, babae, lalaki. Totoo ba? Ito, common tong napapansin ko eh. Mas behave ang babae, mas malikot ang lalaki. Hindi, sa case mo, hindi. Babae ko yung pinakamakulit. Babae ko yung akyat ng akyat, babae ko yung sigaw ng sigaw, babae ko yung makulit talaga. Yun yung pinaka mahirap alagaan ngayon. Pero yung bunso ko, nakikita kong kaugali nung babae kong anak. So, feeling ko mas mahirap yung bunso ko na lalaki. Sa tingin mo ba, itong ginagawa mo ngayon, ito na yung passion mo? I mean, ito na talaga yung gagawin mo until mag-retire ka? Ano yung mga tanong mo dyan? Mga natanong ko na sa sarili ko yan. Oo. So, medyo okay na. Passion. Totoo lang, when it comes to passion, ako ewan ko. Ikaw, hindi ko alam sa'yo. Ako, hindi ko passion yung gantong trabaho. Totoo lang. So, siguro that time nung nagtrabaho tayo, parang ito yung pinakamadali na pasukin. Diba? Tapos, dahil nandun na tayo, tuloy-tuloy na lang natin. Yun. So, in terms of passion, hindi ko to passion initially. Pero dahil ilang dekada na tayo dito, ilang taon na tayo dito, so parang naging
routinary na lang sa atin eh, 'di ba? Pero long term sa age natin, ako sa age ko, sa skill ko, parang mahihirapan na ako magpalit ng career eh. I mean, siguro more on reporting na, more on workforce na, mostly on the BPO and reporting industry na. Ayan. So, kung mahirapan na ako magpalit ng career, lalo na ngayon na, syempre, kailangan mo kumita. Pag nagpalit ka ng career, medyo may sacrifice ka eh, especially sa kita. Start ka from the bottom eh, pag nagpalit ka ng career eh. Naisip ko rin naman magpalit ng career. Dati nanonood ako ng mga programming videos. So, isip ko mag-program, ganyan, create ng website, ganyan. Pero naisip ko, pag ginawa ko yun, start from scratch. Walang kikitain, di ba? Eh, wala rin namang free time. Rate niyan sa freelancing? Kapag nasa $20 to $30 per hour. Pero kapag ano ka na. Entry level nun siguro kaya mo sumingil ng 15. Pero ibig sabihin, at least basic intermediate. Medyo magaling ka na, no? Medyo marunong ka na. Eh kung start from scratch ka, nagawa ka lang ng mga marketing parang, niya, medyo so kakain ka pa ng taon para kumita. Oo, so, nandun na tayo sa stage na chill na tayo kung nasan tayo. Yun eh. Siguro kung natanong mo sa akin yan, mga 10 years ago, pwede pa. Kaya pa natin. Medyo ka nun eh. Parang, tama ba yung term na achiever, medyo goal-oriented ka na parang, or parang hardworking ka talaga na pag meron kang nakitang gusto mong kunin, gagawin mo tatrabahuhin mo talaga eh. Oo eh. Kasi bukod sa status mo, single ka, wala kang ibang iniintindi, sarili mo lang. Diba? May high energy ka pa, tapos hungry ka pa sa trabaho. Ayan. Ngayon, medyo chill na tayo eh. Iba na yung priorities. Marami na tayong ibang priorities. Hindi na ito na lang. Hindi na yung career mo na lang. Marami nang ibang kailangan i-consider. So, familiar ka ba sa risk. Sa AI? Artificial intelligence? Anong AI? Anong klaseng AI? Yung ngayon, yung mga ChatGPT, yung mga ganon. Alin ba yun? Yung mga auto Oo, siya eh. Marami ng ganyan ngayon sa, kahit lalo na sa freelancing, yung kumbaga mag-send ka ng proposal, uutusan mo siya, para siyang 20 times ni Google ang capacity niya. Parang create a cover letter for me for a job application for workforce manager. Pak, gagawin ka niya. Ganun ba? Ganun. Hindi ko alam ganun. Tatanong ko sana kung tingin mo ano magiging impact sa BPO nun. Kasi meron akong narinig na yung AI can do yung task ng mga call center agents. Okay. Pwede silang i-program to do that. So, ano yung tanong mo tungkol dyan? Ang tanong ko sana doon, tingin mo anong impact ng AI in the coming years sa BPO? Okay. So, actually, since napaliwanag mo sa akin ko ng AI na sinasabi mo, nakikita ko na yan ngayon sa, napapansin ko na siya ngayon sa mga, pag tumatawag ka ng mga, ng mga Globe, ganyan, yung mga telecom services, meron na siya. So, existing na siya. So, sa BPO, impact niya sa BPO, malaki ang, kung mag-boom yan, maraming tao yung maapektuhan sa trabaho eh. For sure yan, for sure. Bakit? Kasi syempre, yung mga, hindi na kailangan ng ahente eh. Hindi na kailangan ahente, may AI na lang nasasagot. Pero ang problema lang dyan, generic yung mga kayang sagutin, hindi lahat eh. Di ba? May mga question yung customer na hindi kayang sagutin. So, syempre, pag maraming ahente ang nawalan ng trabaho, support group, workforce, QA, leadership, yan, maapektuhan din yan. Kasi ratio lahat yan eh. Kumbaga sa isipin mo sa 20 tao, isang team lead. O kung mawala yung 20 tao niya, di wala ng isang team lead. Ganun yun eh. So malaki impact. Not just on the front line, dun sa mga ahente, hanggang dun sa, siguro hanggang mga VP level yan. Malaki impact niyan. Ang wala lang, may impact din yan sa business. Well, walang impact siguro sa business sa mga business owners kasi unang-una mas makakatipid sila diyan.
Kaya silang babawasan tao. Yun. So, yun lang. Maraming taong maapektuhan yan. Maraming mawalan ng trabaho sa BPO for sure. Yung ano ba, may napansin ka ba sa attrition ngayon? Nag-iba ba? Tumaas ba? Sa nakikita mong mga nagtatrabaho ngayon sa BPO? Kasi ito ang napansin ko ha. Madami na kasi ngayon ang nagta-transition from corporate to freelance. Yung magagaling na usually na nagfi-freelance galing BPO, yung magagaling doon. Kaya ang napapansin ko, yung mga entry level ngayon sa call center na mga agent, minsan bumababa yung quality, unlike nung time natin na may magagaling talagang mag-English, magaling talaga. Ngayon para talagang minsan from dati na fluent mag-English, ngayon hirap mag-English pero tinatanggap pa rin nila, tinitrain na lang ni call center. Ganun na lang nangyayari ngayon eh. So, hirap na ba sila mag-hire? Actually, depende sa lugar eh. Depende sa lugar yung hirap mag-hire. Siguro merong lugar na hindi mahirap mag-hire, may lugar na mahirap mag-hire. Pero attrition-wise, parang same pa rin naman. May trend pa rin na pag nakuha na yung 13th month, magsisipag-resignan. Diba? Oo, yun. Trend yan. Dati pa yan eh. Dati pa, so, yun. Parang ganun pa rin naman yung trend. Ganun pa rin yung trend. Ganun pa rin siguro yung dami. Same pa rin, okay. Siguro isang factor dyan is, hindi ko sure, pero sa freelance parang walang health card eh, no? Yun. Maraming walang benefits. Wala yung mga ganun. So, yun, kasi minsan, may mga, ito lang napansin ko dito sa industriya nito, hindi lahat ng tao sweldo ang hinahanap. Madalas, marami dyan benefits. Benefits. Stability. Security. Marami dyan benefits. So, yun. So, siguro, maraming ka-transition, pero hindi mo papansin siguro yan kasi, yun nga, may iba hinahanap benefits. Ayun pa. May tanong pa pala ako. Ito matagal ko nang nagtataka ako eh. Kasi may time na huminto ako ng freelance, tapos bala kang bumalik ng corporate. Siguro after ng pandemic or before mag-pandemic. Basta ganun. Pansin ko, tumitingin ako sa JobStreet, yung sahod natin ng workforce analyst, as a workforce analyst dati, nung 2008, 9, 10, yung pa rin yung sahod, I mean, ang laki ng difference ng bilihin. Ang mahal na, di ba? Pero yung sahod ng workforce or mga analyst, kung tumaas man, konting-konti lang. Sa observation mo ba, ganun din? Or nagkataon lang na yung mga nakikita kong post is, sige, I'll set an example. Nung nandun ako sa 24/7 In Touch, ang package ko, 42.5. Okay. Nung tumingin ako ng mga workforce analyst, scheduler, ganyan, sa JobStreet ngayon, nasa ganun pa din. Or mas mababa pa nga 35, kulang-kulang 40. Actually, ba't hindi siya nagtaas? Tingin mo? Yung package mo, Ken, mataas. Malaki yung package mo, totoo lang. Kasi nung... kasi AFNI, nasa 37 eh. Kasi, paano ba? Kasi part yan ng hierarchy. Kumbaga, ikaw, pag nasa salary ka ng 50K, mag-a-apply ka ba mas mataas na posisyon na ang salary mo 40K? So, meron siyang tinatawag na market value eh. Nagkataon lang na nung nag-AFNI ka, mataas na yung market value mo. Mataas na yung salary mo na binigay sa'yo ni Jeff. Pero, itong pinag-uusapan natin, hindi yung binigay or in-negotiate sa akin nakikita ko sa JobStreet. Which is yun din yung dating mga price na nakikita ko nung nag-a-apply ako. Hindi, parang ang sa akin lang, 2016, 7 years, ang laki ng, yung bilihin, ang layo ng gap. Okay. Pero yung sahod sa BPO, ang konti lang ng tinaas. Parang ang nangyari, mas humirap palalo yung mga agents, yung mga nagtatrabaho sa BPO. Parang naging na lang sila. Dati kasi pag BPO ka, ang laki ng pera mo eh. Pero ngayon parang ka na lang din, yung parang halos minimum wager na rin yung mga ahente. Ng bilihin eh. No? Oo. Kasi, siguro tumaas nga siya konti. Tama ka, konti lang yung tinaas niya. Konti lang tinaas siya, totoo lang. Sa support, konti lang din yung tinaas. Hindi ganun kalaki yung naging kumbaga hindi proportion yung
Oo, yun. Hindi match yung inflation ng bilihin versus dun sa sahod. Ang iniisip ko, nahula ko lang, baka hindi na ganong ka-in demand. Kaya hindi na rin nila maitaas. Okay. Ang daming nag-a-apply. Kaya pwede sila magbaba. Marami kayong nag-a-apply. Kasi maraming ganitong price. Maraming applicants maraming demand. So, ibig sabihin, hindi tayo kumbaga, hindi kayo mauubusan ng customer. So, pwede kayong magbaba ng, hindi kayo mauubusan ng bibili. Kaya, pwede nyo i-retain lang yung presyo nyo. Parang ganyan. Tapos, at the same time, dumadami rin naman yung competitors. Diba? Before nun, ilan lang ba ang BPO? Kilala lang, Teletech, Sitel. Dumadami pa ba ngayon? Dumadami pa ngayon, pre. Parang pa ng mga bago ngayon. Ang tingin ko naman parang Pac-Man na game. Kinakain niya yung naubos. Parang kunwari, Stream, binili ng Convergys, binili ng Concentrix. Yung Xerox, binili ng Conduent. Parang, yan yung mga, nagma-merge. Yan yung mga, anong tawag dito? Paano ko sabihin? Yan yung mga, veterano na ng mga BPO industry dati pa. Ngayon ba, mas marami kumpara noon? Well, hindi ko masabing mas marami ngayon, pero ngayon marami ako nakikitang nag-open. Umuusbong? So, bigyan mo nga ako ng sample na pangalan na hindi ko ba curious din ako. Actually, hindi ko alam kung bago lang sila, pero recently ko lang sa katay, Optum. So, hindi ko alam kung gaano nakatagal yun, pero recently ko lang, okay. Optum, isa yan. Siguro, pero feeling ko matagal na rin siya, pero dahil hindi nga ako naghahanap. Pero kino-compare ko lang dun sa time sa dati, yung Teletech, Convergys, kasi dati, yun lang naman. kilala lang yan, Client Logic, Teletech, Sitel, Convergys. Pero in fairness yung AFNI, big, na siya, ang laki na, meron na siya sa Fairview ba? SM Fairview? meron na siya, oo. Nag-e-expand nag-e-expand sila. Nag-e-expand sila. Dati kasi yan, parang isang team lang ata yan eh. Di ba? Nag-start sila. Pero director na malamang si Ma'am Ellen, si Boss Ellen. Director na yun. Last year pa ba? O last year? Parang yun yung narinig ko. Hindi ko naman alam kung ano. So, yun. So, meron din dumarating na mga bago. Meron dyan. Tsaka bukod, alam mo yung mga, di ba, meron din mga fly-by-night. Di ba? May mga ganyan pa. Hindi mo kilala. Pero meron yung mga yan. So, may nagkakaroon ng, bukod dun sa mga nagme-merge, meron din bago. May mga bago rin dumarating. Ayan. I see. Ikaw ba naniniwala ka pa rin sa politics sa BPO? Meron ba nun? Tingin mo para sa'yo? Actually, ang galing mo talaga. Natanong ko na sa sarili ko yung mga yan eh. So, politics, totoo lang, politics, hindi lang naman sa BPO meron yan eh. Di ba? Pero, mag-focus tayo sa salitang politics. Bigyan kita example. Well, ganito na lang. Siguro politics siya dun sa mga taong against dun sa scenario. Pero dun sa mga taong hindi against sa scenario, ang tawag nila dyan, relationship, trust. Diba? Bigyan kita example. Tayong dalawa. Kunyari, i-hire mo ako. Kilala mo naman ako. Diba? Alam mo ako magtrabaho, alam mo ako kumausap ng tao, relationship, ganyan. Versus dun sa i-hire mo, hindi mo wala kang kahit alam na kahit ano, ang binasa mo lang resume. Tapos sabihin natin ang cost ko mas mababa kaysa sa kanya. O kahit sabihin natin same cost. Kanino ko mas magtitiwala? Siyempre sa kakilala mo, di ba? Yun. So sa kakilala mo. Yun, sa akin, ang tawag ko doon, relationship. Sa'yo, relationship. Doon sa hindi mo hinire, ang tawag niya, politika. So, subjective siya. Depende kung sinong tumitingin. Ayan. So, siguro politics siya, doon sa iba, na feeling nila, hindi, ang tawag dito, hindi siya deserving sa posisyon. Doon sa ibang tao, na tingin nila deserving sa posisyon, relationship or trust ang tawag. So, medyo subjective siya. Tama. Diba? So, kung tinatanong mo ako, naniniwala ba ako sa politics? Kung meron. Meron. Doon sa against ako. Doon sa tingin ko hindi deserving. Yan. Tama, Si si Boss Jeff, actually siya nag-advise nun. Sabi niya, kung kunwari dumating kayo sa posisyon, naalala ko to Sabi niya, ang piliin nyo yung kasundo nyo.
Hindi yung magaling na hindi nyo kasundo. Kasi, may leader ka may vision ka. Kung super galing niya kasi hindi mo kasundo, yung vision mo hindi masusunod kasi kokontrahin ka niya. Unlike yung kasundo mo, okay kayo, mas magiging okay yung flow nung leadership niya. Totoo naman as a leader. Totoo naman yun. Tsaka ako, to be honest, share ko lang, nung nasa BPO ko, against ako sa politics. Meron naman talaga, against ako sobra. Pero as I mature, part siya and kailangan mong gawin yun. Kailangan mong gawin. Hindi siya pwede yung hindi dapat wala magaling ako. Hindi ganoon pwede. Kasi yung relationship importante. Hindi magwo-work yung team kung hindi okay lahat, hindi trust, walang relationship. Hindi okay yung team Hindi siya magwo-work. So kaya ngayon, talaga siya. Agree ako sa kanya. Part talaga siya. Thank you for listening to Talk Therapy. If you like that episode, please follow nyo kami sa YouTube, YouTube Music, and Spotify. You can listen or watch us there. Magkwentuhan pa tayo. You can comment, message on any of our social media pages. Meron kaming Facebook, TikTok, Instagram, and YouTube. Just look up Talk Therapy, Filipino spelling, or @Talk Therapy. May new episodes kami every 2 weeks, full of good stuff about freelancing and inspiring stories of real people. I'm KNT, signing off. Your comments and chats make our podcast even better. See you again in 2 weeks. I appreciate you.